kayo po ba, nasabi niyo na po ba itong mga salitang ito? What a life. Nasabi niyo na po ba yan? Hindi po yan si Bugoy na Koy-Koy. What a life. At nasasabi mo po yung what a life na yan, pag sinasabi niyo po ba yan in a positive note or in a negative note? Sige nga po. Positive or negative? What a life. Kayo po, pag kayo ay binigyan ng vacation, ano sasabi mo? Wow, what a life. Di ba? Tama po ba? Pag ganyan, sino may gusto magbakasyon? Yun, lahat tayo gusto magbakasyon. Huwag muna po sa langit, ha? dito muna tayo magbakasyon. At kayo po ba, kapag puno ang mga ref nyo, masaya po ba kayo? Kapag ganyan ang mga pagkain nyo, ano masasabi nyo? What a life. Kapag naman kayo po ay punong-puno ng pagpapala, ano masasabi nyo? Pastor, contractor lang may ganyan eh. Sila lang yung punong-puno ng ganyan. Pero kayo po, kung may ganyan kayo, gusto nyo po ba? Ano masasabi mo? What a life. Pero kapag ito po kaya ang meron sa plato nyo, uy, what a life. Biglang malungkot yung what a life nyo ha. What a tops, what a life. What is this? What a life. Pag kayo po ay walang mahigaan at ito ang mahihigaan mo, ano masasabi mo kapatid? Kanina lalakas natin what a life. Pag punong-puno ng pera, what a life. Pag ito, what a life. What is this? I don't like this. Ganun po ba? At alam niyo po, ano bang meaning na what a life? It's either gratitude or frustration. Kapatid, sa season na ito, full of gratitude ka ba or full of frustration? Sige nga, yung totoo. Full of gratitude, mapagpasalamat, or full of frustration? Bakit ganito ang buhay ko? At tignan muna po natin, pag-usapan po muna natin, ano ba ang meaning ng life? Ito po ang meaning ng life. The period between birth and death. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, buhay po ba kayo? Lahat nga ng buhay, palakpakan ang pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat ng buhay. Bakit kapatid? Blessing na buhay ka ngayon. Amen po ba? Blessing, gising ka, buhay. At sabi diyan, or the experience or the state of being alive. We are alive. Buhay tayo at naniniwala tayo, buhay ang Diyos natin. Amen po ba? Ngayon, may tatanong po ko sa inyo. Ito ay full of questions, itong life lesson natin today. Alam niyo po, sa psychology, ang mga therapists po ay nagtatanong lagi ng questions. Bakit daw po? Kasi gusto nila na tayong mga patient, sabi na lang natin, tayo daw, mga tao, kailangan daw nating maintindihan yung mga thoughts natin. At ito pong mga questions na ibibigay ko po sa inyo, gusto ko po sagutin nyo to ng honest. Okay po ba? Pwede po ba yon? Ito po ang una kong tanong, how's your life going? Good or bad? Thank you, Lord, kung good. Sino nagsasabi ditong bad? Honest. Bad. Thank you, bad. Bakit? Totoo naman. Hindi naman puro good. Tama po ba? May bad. At alam nyo po, pinag-uusapan natin to, ang buhay natin. Alam nyo po, hindi tayo ang nagbigay ng buhay natin. Tama po ba? God is the source of, naniniwala po ba kayo na He is the source of life? Siya ang nagbigay ng fountain of life. Wow, fountain of life. At pag-uusapan natin, bakit source of life? Tingnan nyo po in Psalms 36:9, you are the giver of life. Kung bakit ka buhay ngayon? Dahil may Diyos ka, kapatid. May Diyos ka na buhay. At ang sabi doon, your light lets us enjoy life. Kapatid, tingnan nyo po maigi, uulitin natin. Baka may hindi po kayo napapansin. Sabi dyan, you are the giver of life. At ang buhay mo ay iisa lang. Tama ba, kapatid? So, kailangan mong mag-enjoy sa buhay mo. Di po ba? Paano mo i-enjoy ang buhay mo?
Pag madaming pera? Doon po ba tayo mag-enjoy? Pag maganda ang buhay, doon tayo mag-enjoy. Ano sabi doon? Your light. Let's us enjoy life. Ang ibig sabihin lang nito, kapatid, minsan hinahanap natin kung saan-saan kung para lang tayo mag-enjoy. Pero saan lang daw natin may kita? Sa Diyos. Sa Diyos natin may kita. At tutuloy ko lang po, sabi dito, may enjoy natin ang buhay kasi siya ang nagbigay ng buhay. Ito pa ang isang tanong, kapatid. Does that mean we will not experience bad situations? Pag sinabi na ni Lord na okay, magiging maganda buhay mo, hindi ka na ba makaka-experience ng pangit sa buhay mo, kapatid? Sino ditong na-experience na may bad day? Nakakainis, pupunta ka ng school, pupunta ka ng work, ayokong pumasok. Sino na naka-experience nun? Bad day. Or anong ibig sabihin? Bad trip. Nakakainis, ayoko. Alam niyo po, na-experience natin yan. At ito pa ang tanong, do you find life easy to handle? Sagutin niyo nga po ng totoo. Easy lang po bang mabuhay? Biglang ngayon, kanina, good ang buhay. Ngayon, hindi na easy to handle. Pero with all honesty, tama po ba, mahirap mabuhay sa mundong ito? Di po ba? Mahirap. Masaya, pero may mahirap na part. At bakit po ba napapagod ng tao? Why do we get so tired of life? Bakit nga po? Saan po tayo madalas napapagod, mga kapatid? Sa work? Sa work napapagod. Alam niyo po, napapagod ng tao pag wala ng pag-asa. Yung ginawa mo na lahat, ginawa mo na yung best mo sa work, sa school, tapos bagsak ka pa din? Hindi ka pumasa? Ginawa mo na yung best mo para magpagaling, nagpagamot ka na sa magaling na doktor, lahat na ng medicine, binili mo na, hindi ka pa din gumaling. Wala nang hope. Nandun ka ba sa season na to, kapatid? At dahil wala ka ng hope, kapatid, ano yung sumunod? No strength left. Napapagod ka na kasi bakit yung resources mo, nilalagay mo na, lahat na, ginagawa mo na yung best mo, nauubos ka na. At hindi lang nauubos kasi akala mo yun yung magiging sagot, kapatid. Pambira, no clear direction. Wala palang patutunguhan yung ginagawa ko. Na-experience nyo na po ba yan? Tanong ko sa inyo, kapatid, na-experience nyo na po bang sumuko sa buhay? In one point, sa buhay mo, na-experience mo na ba yun na, Lord, pagod na ako. Ayoko na. Hindi ko na kaya. At alam niyo po ako, can I be honest with you, mga kapatid? Ina-appreciate natin yung Pastor's Appreciation Month. Sabihin, sineselebrate pala po natin. Alam niyo po ako, hindi ko ma-celebrate. Bakit? Ako po ay nandun sa point na gusto ko nang sumuko magpastor. Magiging honest lang po ako sa inyo. Ayoko na. Sabi ko, Lord, bakit ko na-experience to? May mga problems po ko na hindi ko na ma-contain, hindi ko na kaya. No strength left. Hindi ko na kinakaya. Gusto ko nang sumuko. At ginawa ko na yung best ko bilang pastor. Minsan hindi ka pa maiintindihan. No hope. Wala nang pag-asa. At nung tinitingnan ko, Lord, no clear direction. Bakit ganun, Lord? Ginagawa ko na yung best ko. Lahat na, ginawa ko na. Pero pagod na ako. Ito na yung last string ko. Gusto ko nang sumuko. At yung last string ko po na yon, kinausap ko yung tatay ko. Kasi ang tatay ko po, siya po ang pastor natin. Amen po ba? Siya ang pastor mo. At dahil pastor ko din siya, kinausap ko siya. At hindi ko lang siya pastor, ano ko pa siya? Tatay ko pa. Sabi ko pa, pagod na ako. Humanga ako sa'yo, sabi ko sa kanya, Pambira, ang galing mo. Kinakaya mo pala maging pastor. Ako hindi ko kaya, Pambira. Gusto ko nang sumuko. Hindi ko naiintindihan bakit nangyayari ito sa buhay ko. 1 taon na namin itong pinaglalaban. Bakit talo pa din ako? Ano nangyayari? Hindi ko magets, sabi ko sa tatay ko. Maiyak-iyak na ako. Pa, kailangan ko ng sagot. Hindi ko alam. Alam niyo po ano sinagot ng tatay ko? Ito ang sinabi niya. The show must go. Ano ba to? Entertainment? Ganon. Sasayaw ba ako pa? Ang sabi niya sa akin, anak, hindi
porket pangit ang sitwasyon, susuko ka na. Hindi porket hindi okay, wala ng hope, susuko ka na. Kailangan maniwala ka. Kailangan tumuloy ka. Kailangan ibaon mo yung sarili mo. Tama po ba? Minsan ayaw natin ibaon yung sarili natin kasi nagda-doubt na tayo sa mga gusto natin, sa mga plano natin, kaya nahihirapan tayo. At sabi niya sa akin, the show must go on. At ako po, ayoko mag-preach ngayon. Itong Sunday na to, nagpapaano ko. Ayoko ng October, ayoko. Please, ayoko mag-preach. Pero, tinan niyo po, nandito pa din ako. Bakit? Sabi nga sa kinanta natin, I'm still standing, but by the grace of, dahil sa grace ng ni Lord kung ba't nandito. Alam niyo po, tama po ba ang pastor? Tao din. Tao din. At kung na-experience nyo po yung hardship sa buhay, kami din po. At yung gusto ko na sumuko, pero ito pala, life goes on. Kasi kung niisip ko, pag tinigil ko ang pagpapastor, saan ako pupulutin? Ano ba ang pwede pag tumigil ako? Paano ko tatapusin? Wala na lang. At alam niyo po, nung malungkot ako, nakikinig ako ng preaching kasi gusto kong, Lord, kausapin mo naman ako. At napunta ako sa Ruth. Ruth 1, chapter 1, verse 20. Tingnan niyo po ito. Akala ko ako lang yung may experience na pangit. Akala ko lang ako lang yung may hardships. Akala ko ako lang yun. Pero tingnan niyo po si Naomi. Tingnan niyo po siya. Sabi ni Naomi dito, don't call me Naomi. She responded, instead, call me Mara. For the Almighty has made life very bitter for me. Yung buhay ko, napaka-bitter. Kapatid, sinong gusto kumain dito ng matamis pero bitter ang nalalasahan? Sinong gustong kumain ng leche plan pero bitter pa din? Baka bitter yung katabi mo, ha? Gusto po ba natin yon? Ito yata yung list na panlasa na gugustuhin natin. Tama po ba? Ayaw natin ng bitter. Ayaw natin yan na mapait. At sabi diyan, I went away full, but the Lord has brought me home empty. Pumunta ako doon full, pero pag uwi ko, wala na. Why call me Naomi when the Lord has caused me to suffer and the Almighty has sent such tragedy upon me? Kapatid, kapag nandito ka na sa point na ito, tutuloy ka pa ba? Kapag nandito ka na sa breaking point, kapatid, yung hindi mo nakakayanin, magmi-ministry ka pa kaya? Kapag hindi mo na kaya, ipaglalaban mo kaya ang faith mo, kapatid, pag nasa breaking point ka na? Itutuloy mo pa ba? O susuko ka na? So ito po ang natutunan ko kay Ruth sa book na ito. Life goes on even if life doesn't always go as we plan. Tama po ba? Do you agree with that? Sabi po dito in Ruth 1, verses 1 to 2, in the days when the judges ruled, there was a famine in the land sa Israel. So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while in the country of Moab. Dahil may famine sa Israel, pumunta sila sa Moab. Kasi sino ba namang gustong tumira sa isang country na may famine? Magugutom ka. Wala kang budget. Hindi mo kakayanin. At sabi dito, the man's name was Elimelech. His wife's name was, sino daw po? Naomi. And the names of his 2 sons were Mahlon and Chilion. They were Ephrathites from the Bethlehem. Judah, and they went to Moab and, ano sabi daw po doon? Live there. Bakit sila pumunta doon? Alam niyo po, ito yung na-realize ko. Naomi and Elimelech planned a happy life with her husband and parents. Sino ba naman ditong may ayaw na ang pamilya nila ay masagana? Sino bang may ayaw nun? Magulang, gagawin niyo po ang lahat, di po ba? Para maging okay ang pamilya natin, hindi po ba? Gagawin mo yung best para sa anak mo, hindi po ba? Sino dito magulang gusto paaralin ang anak sa magandang school? Gagawin mo ang lahat, tama po ba? Magtatrabaho ka. Yung iba nag-OFW, bakit? Para lang makapag-provide. Kasi gusto mo ng magandang plano sa buhay. Tama po ba? Gusto mo ng magandang plano.
Alam niyo po, all of us have dreams and plans. Lahat tayo, lahat ng tao, may plano, may gustong mangyari. Ang tanong ko, kapatid, lahat ba ng plano mo nangyari? Lahat ba ng ginusto mo sa buhay mo nangyari, kapatid? No. Ang bihira. Ginagawa mo na yung best mo, lahat na, all out ka na. Lord, ba't ganito? Lahat na. Alam niyo po ba, yung Naomi, ang meaning ng pangalan ni Naomi ay ito, pleasant and napakagandang pangalan, di po ba? We want a pleasant life. Gusto natin na yung buhay natin maayos, masagana, yun ang gusto natin. Ang ganda ng pangalan, pinalitan. Bakit pinalitan? Sabi diyan, but not all dreams and plans will. Magiging honest po ko sa inyo, kahit anong gawin natin, hindi lahat ng plano mo mangyayari. Tingnan niyo po kay Naomi, ito yung plano niya. Gusto lang niya ang pamilya niya ay masagana. Sinama ni Elimelech ang buong pamilya. Tingnan niyo po nangyari. She lost her husband. Isipin mo na wala yung mahal mo sa buhay at hindi lang yung asawa. Ano sabi? She lost her 2 sons. Pati yung 2 niyang anak namatay. Pambira, patay na yung asawa mo, patay pa yung anak mo. She felt that God Himself was against her. Ito po ang tanong ko sa inyo. Pag yan ang na-experience mo, kapatid, tutuloy ka pa ba? Tutuloy ka pa ba o ipapalitan mo na din yung pangalan mo? Ang bigat tama po ba? Mabigat. Madaling magsalita. Napakabigat. Alam niyo po yung Mara, ito na ang meaning niyan, the Almighty has made my life very bitter. Isipin niyo po, na-offend ba si Lord sa statement na yan? What do you think, mga kapatid? Na-offend ba si Lord? Parang ang bigat nun nagtatampo to kay Lord. Na-offend kaya si Lord? Alam niyo po, itong katotohanan, life is unpredictable. Bukas, ngayon masaya ka, bukas pwede kang malungkot. Ngayon pwede kang buhay, bukas pwedeng hindi. That's life. Tama po ba? What a life. Alam niyo po, saglit lang mabuhay sa mundong ito, di po ba? Hindi natin hawak ang buhay natin. At kung ilalagay ko to, i-illustrate ko to, tingnan niyo po ito. Sino po nakapagtanim na ng ganyan? Or nakakita na po ng mga farmer? Ano po ang kontrolado ng mga farmer? Sa tingin niyo lang po, ano ang kontrolado nila? Ang kontrolado nila ay magtanim. Di po ba? Kontrolado nila yon. Ano ang hindi kontrolado ng isang farmer? Ang bagyo, ang weather. Tama po ba? Kapag lahat ng tinanim nila at bumagyo, ano mangyayari? Wipe out. Magiging baliwala. Bakit? 3 months po yan inaalagaan. Anong ibig sabihin mo dyan, Pastor? Sa buhay natin, meron tayong mga kontrolado. Tama po ba? Sa buhay, meron tayong mga pwede nating gawin na kontrolado natin. Pero sa buhay din natin, meron din tayong mga hindi kontrolado. At ano ang kailangan mo gawin? Kailangan kang mag-trust sa Diyos. Kailangan ipasa Diyos mo katulad nila. Kasi hindi naman nila alam kung kailan magiging tag-ulan di po ba? So kailangan nila mag-trust. Alam niyo po itong naniniwala po ako dito sa verse na to. In Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to. Ang plano ni Lord ay para maging masagana ang buhay mo at hindi ka saktan, kapatid. Plans to give you hope and a future. Sinong may ayaw niyan, kapatid? Lahat tayo gusto niyan, di po ba? Lahat tayo gusto yan. Kaya ito sana ang itanim natin, kapatid. Kapag hindi nangyayari ang mga plano natin sa buhay, ito ang isipin natin lagi. Always remember that God's plan are bigger than ours. Okay po ba yun, mga kapatid? Kapag hindi nangyayari, magtitiwala ka lang kay Lord. Titignan mo ang Diyos. Ito ang plano mo, Lord. At hindi lang yan, life goes on even if you don't
understand. Hindi ko maintindihan. Sabi doon, di ba, don't call me Naomi. She told them, call me Mara. At tumuloy lang po tayo. Sabi ni Mara doon, I went away full. Bibigay ko yung best ko. Tapos ang result, ano yung result? Empty. Magiging baliwala. Sabi diyan, the Lord has brought me back empty. Kasi bumalik ulit siya sa Israel eh. Pagbalik niya, wala na siyang kasama. Ang kasama na lang niya, yung daughter-in-law niya, si Ruth. Na mahal siya. Pero yung anak niya, yung asawa niya, wala na. Patay na. At alam niyo po, she felt confused and bitter. Sino ba naman hindi mako-confuse at bitter? Lord, nagsiserve naman ako sa iyo. Bakit hindi mo pa din ako binibless? Lord, di ba malapit naman ako sa iyo? Bakit ganito? Alam niyo po ba one time, dahil kami po ay may problema, ang laki ng problema namin, may nagsabi sa amin, bakit ganun no? Sabi sa amin, ba't ganun no? Kung sino pang malapit kay Lord, yun pa yung nakaka-experience ng mabigat. Nagulat ako napaisip ako Bakit kung sino pang malapit sa Diyos nakaka-experience ng mabigat na problema? Sabi ko nga, bakit nga Lord? Bakit Lord? Ba't kailangan namin ma-experience to? Nako-confuse din ako. Bakit? At alam niyo, sinagot ako ng Diyos. Sinagot ako ng Diyos. Tingnan niyo po, itetest ba ni Lord yung hindi niya kalapit? Itetest ba ni Lord yung walang faith sa Kanya, kapatid? Sino ang itetest ni Lord? Yung merong faith. Kasi kung wala kang faith, bakit ka pa itetest? Pag doon ka na sa test na yon, babagsak ka na, hindi mo nakakayanin. Bakit? Wala kang faith Pero kapag malalim ka na sa Diyos, yun ang in-impress sa akin ni Lord kaya mong ilaban yung faith mo na yan. Confusing. Sabi ko, bitter, pambira. Alam niyo po, lament is a valid and essential part of a relationship with Iniisip natin kanina, na-offend ba si Lord? Hindi, kapatid. Nagiging honest lang si Naomi sa feelings niya. Na masakit mawalan ng pamilya. Tama po ba? Alam niyo po sa mundong ito, yun ang pinakamasakit na may experience natin. Na mawalan ng mahal sa buhay. Yun ang pinakamasakit. Kaya sana po ito mga kapatid, habang buhay pa ang pamilya natin, kaibigan natin, i-appreciate na natin. Amen po ba? Nakita niyo po yun sa news? Nakita niyo po yun? Di ba nakakalungkot? Nakakalungkot na gano'n na pag hindi nakakayanin, syempre malungkot sa pamilya yun. Malungkot sa pamilya na malaman nila yun, na ang anak nila ay nawala na. Di po ba? Napakasakit. At yan ang pinakamalungkot na experience. At alam niyo po, valid yan. Valid ang ma-experience yan. At He doesn't punish honesty, He works through it. Pag honest ka pala kay Lord, hindi magagalit sa'yo si Lord. Tutulungan ka pa ng Diyos. Kaya dapat maging honest tayo. Amen po ba? Kailangan maging honest tayo. Faith doesn't always give explanations. Alam niyo po, kaya nga naging faith Kailangan mo lang maniwala at magtiwala kahit hindi mo na maintindihan. Minsan gusto natin magkaroon ng faith kapag nako-comprehend natin. Kapatid, hindi ganun ang faith. Ang faith, kailangan mo lang maniwala kahit hindi mo naiintindihan. Alam niyo po, you don't have to understand everything to keep moving forward. Hindi mo kailangan maintindihan ng lahat. Bakit ako may sakit na ganito, Lord? Bakit ganito kami, Lord? Poverty, Lord. Wala kami. Bakit ganun, Lord? Kapatid, hindi mo kailangan maintindihan lahat. Kailangan magtiwala ka lang sa Diyos. Alam niyo po, na-experience nyo na po ito sa buhay. Gusto niyo po bang madaanan yung road na yan? May pupuntahan kayong mahalagang pupuntahan. At habang binabaybay niyo yun, ito ang makikita nyo. Gugustuhin niyo po ba? Gugustuhin mo ba? Hindi. Bakit? Masasayangan ka ng oras, masasayangan ka ng gas, masasayangan ka, mapapagod ka lang. At ito ang totoo, gusto natin ng straight path. Tama po ba? Gusto mo ba ng straight path sa buhay mo, kapatid? Yung hindi ka magiging aimless, yung hindi ka malilito? Ito ang sagot. Faith gives, ano daw po? Endurance. Bakit endurance? Tingnan niyo po. Trust in the Lord with all your
Ano daw po? With all your, ng buong puso. And lean not on your own understanding. Huwag kang puro isip, huwag yung isip yung mangingibabaw. In all your ways, submit to Him. The word submit, kapatid. Sino dito po nagsasubmit ng mga deadline? Nagsuschool. Sino po yung mga nagsuschool? Mga nag-work. Kayo po ba pag nag-submit kayo nung kailangan yung papeles sa deadline nyo, kapatid, lahat po ba yun approve kagad? O minsan, disapprove? Madalas di po ba, minsan may inaayos pa? Ito lang ang punto ko dyan, kapatid. Pag tayo, may plano tayo, may pangarap tayo, ipapakita natin sa Diyos. At kapag ayaw ng Diyos, kapatid, kailangan lang natin magtiwala sa Kanya. Amen po ba? Sabi doon, in all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Ayaw pala natin, kapatid, ng ganito eh. So saan natin makikita? Sa Diyos. And He will make your paths straight. Kung gusto mong smooth sailing, kung gusto mong mas okay ang buhay mo, dapat kasama mo si Lord. Mas magandang kasama mo si Lord. Amen po ba? Alam niyo po, when you don't understand the path, trust God's timing. Kung may prayer ka kay Lord, hindi ka pa sinasagot, trust God's timing. Baka hindi pa time, kapatid. Amen po ba? Hindi lang trust God's timing, trust God's purpose. Kung ano yung purpose ni Lord sa buhay mo, mag-trust ka lang. At hindi lang yon, trust God's guidance. Ililid ka ni Lord para makaalis ka dyan, sa kasalanan man yan, sa problema man yan, sa sitwasyon na feeling mo hopeless. Iga-guide ka ni Lord. Diyan ka maniwala at magtiwala. Amen po ba? At life goes on even if it hurts. Kahit masakit na. Una, sabi? Hindi nangyari ang plano, hindi ko na maintindihan, at kahit masakit sa damdamin, ipagpapatuloy ko. Sabi dito, why call me Naomi? The Lord has afflicted. The word afflicted, may pain. Afflicted me. The Almighty has brought misfortune upon me. Walang magandang binigay si Lord, pambihira. Napaka-pangit na statement. Napaka hindi maganda. Si Lord po ba, ito ang tanong, why does God allow suffering? What do you think? Bakit hinahayaan ni Lord na mag-suffer tayo? Bakit kaya? Bakit nga, Lord? Di ba dapat kapag Christians na kami, magiging okay na ang buhay namin? Dapat mas masaya kami? Di ba dapat wala kaming sakit? Ganun po ba yun? Exempted na tayo sa lahat? Ganun po ba ang pagiging Kristiyano? Alam nyo, ito po pala ang meaning. Suffering can help mature us, discipline us, and train us in righteousness. Alam niyo po ako, every single day, ito ang prayer ko kay Lord. Lord, give me wisdom. Every single day, Lord, gusto ko ng wisdom. Ngayon, si Lord, ito ang na-realize ko kay Lord. Si Lord po ba, bibigyan ka lang ba ng wisdom agad-agad? O sige anak, wisdom. Gusto mo ng wisdom? Igagrant ko yan. Ayan ang wisdom. Sa tingin niyo po ba ganun si Lord? Or si Lord, ipapa-experience niya yung mga bagay na may suffering, ipapa-experience na sa'yo para magkaroon ka ng wisdom. Saan sa dalawa, kapatid? Kailangan ma-experience mo yung mga bagay-bagay, kapatid, para kapag umulit-ulit yung experience na yon, alam mo na kung ano yung pipiliin. Tama na ang yung sagot at hindi na magiging mali. Alam nyo po, pain, heartbreak, and grief are part of life. Hindi na natin pwede alisin yan. Baka sinabi mo, di, magiging Christian ako, mas magiging okay ang buhay ko. Kapatid, hindi ka sure. May pain pa din, may heartbreak pa din, may iiyak pa din. Ang bihira. Part of life. Pero ito ang maganda, kapatid. Pain does not define your ending. Hindi porket painful na yung na-experience mo, ay ending na yan.
diyan ka na matatapos. Hindi, kapatid. May magandang plano ang Lord sa buhay mo. Amen po ba? May magandang plano ang Diyos. Sabi dito in Lamentations 3:33, He does not willingly bring affliction or grief to anyone. Nasagot na. Kanina hinahanap natin Si Lord ba? Sinasaktan ba tayo? Si Lord ba nananakit? Tingnan niyo po sabi, He does not willingly bring affliction or grief to anyone. This means pain isn't His heart desire. Hindi ito ang desire ni Lord. Ang desire ni Lord, maging maayos ang buhay natin. At ang sabi doon, He's not cruel or careless. He grieves with. Kapag umiiyak pala tayo, na-experience natin, kasama natin si Lord, umiiyak din si Lord. Napakabait ng Diyos, di po ba? Akala natin na kapag tayo, in pain tayo, akala natin wala si Lord. Akala natin malayo si Lord pag nasasaktan tayo. Kapag feeling natin malayo si Lord, kapag tayo nagsasuffer tayo, akala natin ganun. Pero hindi pala. Kasama lang pala natin ang Diyos. At alam niyo po, ito ang paniniwala ko, na habang umiiyak ka, iiyak ka palang kapatid, sinagot ka na ng Diyos. Yun ang paniniwala ko because He cares for you. He cares for you and He loves you. Alam niyo po, mahal na mahal tayo ng Diyos. At yun ang pinanghahawakan natin, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Yan ang Diyos nating buhay. Alam niyo po, ito ang redemption ni Naomi. Akala ni Naomi, ending na. Tapos na, endable. Pero ito ang sabi, then the women of the town said to Naomi, Praise the Lord, who has now provided a Redeemer. Akala mo endable na? Akala mo ending na? May Redeemer. For your family. May this child be famous in Israel. May He restore your youth and care for you in your old age. Grabe ang Diyos. For He is the son of your daughter-in-law who loves you and has been better to you than 7. Grabe, akala natin yung ginawa ng demonyo na pangit kay Naomi, anong ginawa ng Diyos? Pinalitan ng maganda. Sa buhay natin, akala natin pangit yung na-experience natin. Sa dulo niyan, babaguhin ng Diyos. Magiging maganda. Alam niyo po, God can transform suffering into, do you believe in that? Hindi ko alam kapatid kung nasaang season ka ngayon. Sana yung season na to masaya ka. I pray na masaya ka sa season na to. Pero kung ikaw yung tao na sa season na to nagsa-struggle ka, hindi ko alam, I hope na si Lord ay katagpuin ka ng Diyos. Bakit kapatid? Tingnan niyo po itong story ako. Pwede po ba akong maging honest ulit sa inyo? Pwede po ba? Sinasabi ko po sa inyo na ako gusto ko nang sumuko, hindi ko na kaya. Kasi yung asawa ko po last year ay inoperahan. Tama po ba? Kung alam niyo po ang story ako bilang pastor, nakikwento ko to. At ang asawa ko po ay inoperahan last May 7, 2024 dahil sumabog po yung cyst niya. Yung dalawang cyst niya, sumabog. At yung cyst po na yon ay hindi po siya cancerous pero parang cancer. Kasi kumakalat siya. So, nalinis na po, naoperahan siya. Thank you, Lord. Amira, mabuti ang Diyos, di po ba? Nalinis. Nag-provide ang Diyos. Mabuti ang Diyos. And after 3 months, malaman-laman namin, bumalik ang bukol. Ganong kabilis. And after 6 months, 3 months, 6 months, na buo namin yung 1 taon dahil another 6 months, nag-i-inject siya ng GnRH, yung napakamahal na gamot, kada injection, 10,000. Grabe, no? Para lang po, ano mangyari? Mamenopause siya. Isipin mo yun. Pinapatagal. Lumiit, thank you Lord. Pambira, lumiit. From 7 cm, lumaki po, di ba? Pumutok, bumalik, nag 7 cm, nag 2 cm, thank you Lord. Ang saya. Ang ganda po, no? Di ba? Ang ganda ng story. Ang saya. Ang sabi ng doktor namin, ngayon, pwede na kayong mag-try. Pwede na kayong mag-try. At kami po, nag-try kami isang beses, wala. Nagtataka kami, bakit wala? Sabi ng doktor, pwede naman na.
At kami po, nung bago po, last 2 weeks ago, kami po ay mag-iibang bansa dahil ang family po ng asawa ko, mahilig family trip. So, sinasama nila po kami, nililibre nila kami, nakakatuwa naman po. Bago po kami pumunta ng Thailand, na-ER yung asawa ko. Bago pumunta, 1 day before, biglang nasa ER, biglang tumawag sa akin, from work, pumunta sa hospital, masakit, in pain. Yung pain po niya, 10/10. Sobrang sakit. So, nilagyan na po ng IV, ginamutan ng painkiller, sabay-sabay, masakit pa din. Ang bihira. So, medyo nag-tone down siya, inuwi sa bahay. Akala ko naman po, baka buntis. Wow! Ang saya, good news sana, no? Buntis. So, in pain pa din siya kahit gabi, uminom na ng gamot. Sabi ko, Lord, ginawa na namin ng lahat. Sabi ko lang, ikaw sakit ka, lumayas ka sa katawan ng asawa ko. And all of a sudden, gumaling yung asawa ko. Sabi ko, wow, grabe pala si Lord. So, nakasama po kami sa Thailand. Thank you, Lord. Nawala yung pain. Biglang gumaling. Sabi ko, ang galing ni Lord, ha? So, nung nasa Thailand na po kami, hindi po siya makalakad maigi, tama lang. After po ng Thailand, 2 weeks after, kailangan na po namin ulit magpa-check up. At pagka-pa-check up po namin, sabi ni Doktor, ultrasound muna tayo, parang out of nowhere, ultrasound muna tayo, in ultrasound. Pagkatingin po, 8 cm na kagad ulit yung bukol. Ha? Lord, 1 taon na to Bakit ganito? Hindi ko na maintindihan, hindi ko na ma-comprehend. Ito ang plano namin, gusto namin magkaanak. Pero bakit ito pa din? Hindi ko na magets, masakit na sa akin, Lord. Lalo sa asawa ko. So hindi ko pinapakitang nanghihina ako. Pero sabi ko, hindi, magtitiwala ako sa iyo, Lord. Nagtatanong lang ako sa iyo, Lord, pero magtitiwala ako. So dahil 8 cm na po, kailangan siya operahan ulit. Inoperahan po siya last 2 weeks ago. Yan, inoperahan po siya ulit. At ang asawa ko po, nung last time na nag-preach po ko, kung naaalala nyo, yung fallopian tubes niya, yung both fallopian tubes niya, 2 po kasi yan, ay walang blockage. Thank you, Lord. Pambira. Pag endometriosis po kasi ang sakit, madalas may blockage. Pero nung nag-oopera na po yung asawa ko, inooperahan na, pinatawag kami bigla. Ang bihira, may 2 ng bukol, pinatawag pa ulit. Sabi ko, ano ba to, Lord? Hindi ko na kaya to Pagkasabi, alam niyo po yung asawa niyo po, dikit-dikit na po yung organs. Bakit? Dahil po dun sa cyst na sumabog. Nagdidikit-dikit na po, matigas na. Pag pinakita sa amin yung picture, di ko na po papakita kasi baka madiri po kayo. Dikit-dikit na, yung intestine, nakadikit na sa ibang organ, dikit-dikit na. Sabi ko, Lord, hindi, maniniwala pa din ako. Maniniwala pa din ako sa iyo. Pambira, no? Crazy faith. Naniniwala pa din ako sa iyo, Lord. So, nung natapos po yung operation, sinabi na sa amin ng doktor, ito po, laki ng bukol, ganito kalaki yung bukol, yung isang bukol, tapos may mas maliit pa, naging 3 pa yung bukol. Sabi ko, grabe naman. 2 lang, naging 3 pa. Ano pong sasabihin nyo? What a life. At nung sinasabi na sa akin, pero sad to say, sabi nung doktor, may nakakalungkot lang ako na news sa'yo, yung right fallopian tube niya na black. Ito pa yung dilema, kapatid. Gusto ko lang po ikwento sa inyo para alam nyo po kung bakit gusto kong sumuko. Ito yung dilema. Yung right ovary po ng asawa ko, yun po yung madaming follicles. So, meaning, dun po yung madaming egg cells. Yung left po niya ay wala. Ngayon, paano mabubuntis kung yung right ay may blockage, yung fallopian tube, hindi papasok? Ano nyo na po yung dilema ko? Kung kayo po ang nasa sitwasyon ko, anong masasabi nyo kay Lord? What a life. What a life. Tama po ba? Minsan hindi pa ako maiintindihan. Alam nyo po, nung pagbalik ng asawa ko, ang prayer ko po kasi ay ganito. Bago po siya operahan, nananalangin na ako umaga, hapon, gabi at madaling araw. Hindi ko tinanggalan. Everyday nagpe-pray ako, Lord,
naniniwala ako na hindi ma-ooperahan yung asawa ko. Lord, aalisin mo yung bukol na yan. Naniniwala ako may miracle kang gagawin. Ang tanong, sinagot ba ako ng Diyos? Yun yung plano ko eh. Sinagot ba ng Diyos? Hindi. Inoperahan eh. Hindi sinagot. Kailangan ko ba magtampo? Hindi. Kailangan ko magtiwala. At nung sinasabi nung asawa ko, mahal, ito ang sabi niya sa akin, sinagot ba tayo ng Lord? Anong sa tingin niyo po masasabi ko? Yung nawala po yung anesthesia niya. After na mawala yung anesthesia niya, ano sabi niya sa akin? Mahal, sinagot ba tayo ni Lord? Okay ba? Ang bihira, kita niyo po, umiiyak. Sabi ko, hindi. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Sabi ko sa kanya, nawala yung isang fallopian tube mo lang na black. Umiiyak po siya kasi alam niya, yung left niya ay walang follicles. Hindi nagkakaroon. So, syempre, dilema sa akin yun. Kailangan ko lang maging matatag. Kailangan ko lang maging matapang. Tanong ko po, may maganda pa ba sa story ako? Tapusin na lang po natin to, no? So, nung nagkikwento na yung asawa ko ng ganyan, umiiyak na siya sa Lord. Lord, nasaan ka ba? Bakit hindi mo kami sinagot? Yun yung sinabi niya. Sabi niya sa akin, mahal, nasaan ba si Lord? At nahihirapan ako sagutin yon. Sabi ko, tumigil lang ako. Nasaan ba si Lord? Sabi niya sa akin, nasaan ba si Lord? Di ba? Sasagutin tayo ng Diyos. Nasaan ba si Lord? Sabi ko, hindi. Ito lang ang sinabi ko. Kasama natin si Lord. May faith lang ako. Kasama natin si Lord. Kahit alam kong sa isip ko, parang talo na ako. Tama po ba? Mukha naman talo eh. Hindi, kasama natin si Lord, sabi ko. Kasama natin si Lord. At bigla siyang sinagot ng Diyos. Ito ang sabi sa kanya ni Lord. Tana, pag nahihirapan ka ba, kailangan ba magalit ka na sa Diyos? Hindi yan ang totoong faith. Ang faith ay kailangan maniwala ka lang. At sinagot siya ng Diyos. Kasi hindi ko na kaya sagutin eh. Tama po ba? Hindi naman ako si Lord eh. May faith lang ako sa Diyos eh. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya. Nahihirapan ako. Lumuhod na ako sa ospital. Lord, ikaw nang bahala. Tapos na ako. Hindi ko na kaya. At alam niyo po, after ng 1 week, gumaling naman ang asawa ko. Thank you, Lord. Siya po ay chinek po ulit. Chinek po ulit at in-ultrasound. At alam niyo po, nung in-ultrasound siya, yung left side ng ovaries niya ay may follicles na. Mabuti ang Diyos. Sa tingin nating imposible, pwede maging posible dahil sa Diyos. Tama po ba? Hindi pa tapos ang storya. Hindi dahil nagsasuffer tayo, yun na ang ending, kapatid. Hindi yun. Alam niyo po, ito po ang maganda. He takes what's bitter and makes it sweet. Akala natin, bitter life, pambira. Hindi. Magiging testimony yan. Magiging magandang testimony yan. At hindi lang yun, He takes what's broken and makes it whole. Kahit broken ka na, makasalanan ka, kaya kang ayusin ng Diyos. Kaya kang samahan ng Diyos. At kapatid, hindi ko alam kung nasaang season ka ngayon. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadasal mo. Pero naniniwala ako na kung na-experience mo tong season na to, hindi ito ang katapusan. Amen po ba? May magandang storyng ginagawa sa buhay mo. Inaayos lang ng Diyos. Amen po ba? Pwede po ba tayong tumayo at palakpakan natin ating Panginoon at sambahin natin ang buhay na Diyos? Let's just worship God. Here in the waiting, we will sing. I will wait with my faith. It's not over. It's not over. Say, I will wait. Come on, sing it out. With my faith, it's not over. It's not over yet. I will wait.
It's on the way. It's not With a cry, it's never too late. Don't lose your faith. It's on the way. It's not finished. It's never too late. Don't lose your faith. It's on the way. It's not finished. It's never too late. Don't lose your faith. It's on the way. Yahweh, Yahweh, reign over. Take over, God. Take over. Oh, we'll lift it all up to you. Yahweh. We shout. Yahweh. Reign over. Oh, won't you take over, God? Take Yahweh, Yahweh. Yahweh, Reign over. take over. Sing reign, reign over. Take over. Reign over. Take over. Finished, Lord. You're not finished, God. It's not finished, Lord. Kapatid, sa oras na to naniniwala ako na kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? At hindi ko po alam kung ano ang na-experience nyo. Alam nyo po ito ang natutunan ko sa buhay. Minsan, financially exhausted, physically exhausted, spiritually exhausted. Tama po ba? Napapagod lahat. Pero sana ito ang dulo natin, kapatid. Kapag wala na ang lahat, ubos na ang lahat ng yon, meron pa din tayong faith. Amen po ba? Ngayon sa oras na to, kapatid, kung ikaw yung tao na yun na Lord, naniniwala ko hindi pa tapos. Sa story ko, hindi pa tapos. Come to the altar of the Lord. Kapatid, hindi gagalaw si Lord sa'yo kung ikaw mismo ayaw mo, di ba? Come to the altar of God. If you want God to move in your life, kung sinasabi mo, Lord, hindi ito ang katapusan. Hindi maayos ang pamilya ko, Lord, magiging maayos. Lord, may sakit ako. Gagaling ako, Lord. Lord, hindi ito ang katapusan. Come to the altar of God. Don't stay there. It's not Naniniwala ka sa faith ng Diyos. Naniniwala ka sa Spirit ng Diyos. He will display His power to us today. The presence of God is here. You want breakthrough? Come to the altar of God. Oh God, It's not over. here in the way. It's not finished. I will wait Talk to God. in my faith. Say it to God. And it's not over, Lord, it's not over. We say, I will wait. I will wait, God.
here, Yahweh. There is power in your name, God. There is breakthrough. There is freedom in your name. Yahweh! Yahweh! We cry out! Yahweh! Kapatid, hindi na sayang ang pagpunta mo dito. Naniniwala ako na kinagtagpo ka na ng Diyos. God is here. At ito po ang masasabi ko sa inyo, God is not finished with your story. He's not finished. Pinapaganda pa ni Lord ang story ng buhay mo. May magandang mangyayari sa buhay mo, kapatid. Believe, receive, declare. Lord, kailangan ka namin, Panginoon. We badly need you, God. Hear our cries today, God. Lord, you care for us. Lord, sabi mo sa iyong salita, Lord, ask and you shall receive. Lord, nandito kami humihingi. Nagmamakaawa, Panginoon. Lord, hindi pa tapos, Panginoon. Maganda ang storya namin, Panginoon. Lord, kung meron man dito na di-depress, Panginoon, aalisin mo yung depression na yan, yung stress na yan, Lord. Lord, kung sino man dito may malubang sakit, Lord, kaya mong alisin yung sakit na yan. In Jesus' name, Lord, maliit na bagay lang sa iyan, Panginoon. Lord, you are our Jehovah Rapha, Lord. The God who heals. Lord, kahit anong sakit dyan, cancer, Panginoon, kaya mong pagilingin, Panginoon. Kung meron mang dinudugo dito, Lord, kaya mong pagilingin, Panginoon. Lord, kung sino man, may bulag man dito, kahit sa iyong sasalita, kaya mong, Lord, magkaroon siya ng kakayanan makakita, Panginoon. Naniniwala kami sa miracle mo, Panginoon, sa oras na to, Lord. Lord, nagsasuffer kami sa pain na to, Lord. Tatapusin mo ito, Panginoon. At mas maganda, kasama ka namin, Panginoon. Lord, we need your presence, God. Your divine presence today, God. Fill this place. Fill our hearts today, God. Fill your people today. Lord, we will receive your anointing today. God, we believe in you, God. You are our sovereign God. Lord, thank you. Salamat, Panginoon, kasi meron na kaming pag-asa, Panginoon. Yung akala naming walang pag-asa, walang imposible sa Diyos naming buhay, Panginoon. Kaya naniniwala kami. Lord, kung meron man ditong pamilya, Lord, na magulo, Lord, aayusin mo, Panginoon. Kung meron man kaming kasalanan na nakikita mo, Panginoon, lilinisin mo, Panginoon. Lord, ilayo niyo kami sa gawa ng kaaway, sa gawa ni Satan, in Jesus' name. Wala siyang kontrol sa buhay namin. Ikaw ang may kontrol sa buhay namin, Panginoon. Kaya naniniwala kami sa oras na ito, Lord, na uuwi kami punong-puno ng pagpapala at kasama ang presensya mo, Panginoon. Lord, kapatid, maniwala ka. Hindi pwedeng half-hearted. Kapatid, maniwala ka na marireceive mo yung blessing na yan. Maniwala ka. Kailangan ikaw mismo maniwala na ang Diyos ay tunay, Diyos ay dakila, Diyos ay buhay. And Lord, today, all the honor and all the glory belongs to you, our King. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, everybody shout, Amen!